Hello mga kapatid, kamusta kayong lahat dito? So, ang reading natin dito is, ano ang gagawin niya sa'yo pag andyan ka sa tabi niya? The person on your mind. So, bago nyo i-continue itong reading na ito, isipin nyo muna, or i-picture nyo muna, ano ba yan? Parang may Japanese dito or somebody here, either Chinese, okay, or somewhere in Japan. Instead of muna, napapamura. Anyway, kamusta kayong lahat dyan? Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Namiss ko kayo. Sana namiss nyo rin ako. And maraming salamat po sa pagtutok nyo dito sa aking any of my tarot reading videos. Na-appreciate ko po kayong lahat dito mga kapatid. So, yeah. So again, I hope na isalarawan nyo na sa isipan ninyo ang person ninyo. This is a love tarot reading videos at sana kayo ay mag-enjoy dito sa reading na ito. So again, this reading could be, or the person in your mind could be a crush, your spouse, your boyfriend, girlfriend, or just online chat person. You know what I mean? Yung kachat mo lang siya or text mate, something like that. Maybe there's like a no connection, no communication at this time. Sa yung iba sa inyo, this could be your ex. So if ever, okay, ano ang gagawin ng person ninyo pag nasa tabi kanya or pag nasa tabi mo siya or pag magkatabi kayong dalawa pareho. So, kunin mo natin yung energy mo mga kapatid. You know what? Direct na tayo kasi this is ano naman collective reading. Alright, Spirit Guide Angels. Ano ang gagawin ng person nila pag magkasama sila or magkatabi? Okay. Alright, Spirit Guide Angels, good morning. Ano ang gagawin ng person nila, the person on their mind, pag sila ay magkatabi? Parang nagkakahiyaan ito mga baraha. It's been a while I haven't used this. So, medyo yung reading natin is steamy, yung iba sa inyo. Okay, meron. Oh my God. Meron ditong gustong mahawakan ka. Somebody here, ito. Yeah. Meron ditong parang gusto kang mahawakan. I'm getting the energy na gustong-gusto ka ng taong itong mahawakan ka. Or gustong-gusto ng taong ito na para bang pinapangarap niya na sa balat mo, andyan yung pangalan niya, andyan yung initials niya, or vice versa, gusto niya na yung pangalan mo nakatatak sa balat niya, or your initials, or larawan mo. Something like that. Kasi yung iba dito sa inyo ay nangyari na. Yung pangalan mo or initials mo ay nakatatak sa balat or yung tattoo. Okay? Yeah. May tattoo sa balat, something like that. Or, I'm also getting like yung iba sa inyo dito, pag andyan ka sa tabi niya, gusto niya na dalawa kayo magpatattoo or magkasama na magpatattoo. Yeah, something like that. I'm also getting like, somebody is curious what is like pag andyan kayo. Or, meron kasi dito nagdi-dreaming, siguro crush mo to, kapatid. No? Meron kasi ditong magjowa na pag magkasama kayo or once na, siguro pag may time kayo, gusto kanyang isama magpatato or dalawa kayo magpatato. Magjowa or magpartner, which is I'm getting like more on yung bonding ninyo malakas. Yung friendship, andyan na. Para mag-bestie na kayong pareho. So, okay lang na parehas kayo magpapatato or something like that. Meron naman dito sa inyo na it doesn't have to be na magjowa. It could be like long-term spouse or partner, you know. Meron naman dito sa inyo yung crush mo lang, napapaisip ka, what is like?
Ano kaya ang pakiramdam pag magkasama kami or magkatabi kami pareho sa isang bubong? What is like kung ako na lang kayang pintahin niya? Meron kasi dito nagdi-dreaming. This could be you. Kasi meron itong vice versa na crush mo siya, crush ka rin niya. Wow. Parehas kayo nagdi-dreaming. What is like kung magkasama kayong pareho? What is like, this could be sa school. What is like sa isang project or could be a work related na parehas kayong magkasama sa isang project. Kasi naku-curious din yung person mo na what is like to be na magkasama kayo sa isang project. It could be work-related, school, something like that. Yeah. Naku-curious din yung person mo. Okay? What else? What else, Spirit Angels? Ano ang gagawin ng person nila pag magkasama sila? The person on their mind. Oh my God, marami. Meron ditong someone here. Meron dito pag magkasama kayo, napapaisip na baka pagtawanan kayo or kantsawan. You know what I mean? Baka pagtatawanan kayo ng mga katrabaho, kapamilya. I don't know why. Whatever reason it is. Meron kasi ditong baka pagtatawanan kayo pag magkasama kayo. Kasi meron ditong parang hindi kayo bagay. Meron ditong judgment or yung mga tao sa paligid niyo when it comes to this person, the person in your mind, hindi sila makakapaniwala na magkasama kayo. There's like a judgmental person or people around you pag magkasama kayo ng person mo. Kasi meron itong, this could be sa edad, sa kulay, sa status sa buhay, or you could be dealing with the person na nasa abroad or foreigner. Yeah. For some reason, pag magkasama kayo ng person mo, kakantsawan kayo o pagtatawanan ka ng mga tao, or it's not just like that. They're making a comment about it, which is hindi siya komportable, Kasi may mga judgmental ng mga tao. Okay, so masyado kang gwapo, masyado kang maganda, or this could be like a different religion or sa sexuality, bakla, tumboy, it doesn't have to be. Okay? So again, iwasan nyo dito, you could be dealing with a person na people will be laughing at you. With you and your person pag magkasama kayo or pag magkita kayong dalawa. Or pag nakikita nilang magkasama kayo ng person mo. Because there's differences between the two of you. Para may mga against sa inyong relasyon or if ever na maging kayo. No? Okay. Someone here is like, meron sa inyo dito na parang lumilipad parang feeling mo na lumilipad ka sa ulap pag makausap mo tong person na ito. This could be your crush, no? Para bang nakita mo lang siya or umupo ka lang, andyan siya sa katabi mo lang siya o magkatabi kayo pareho, lumilipad na yung isipan mo. Feeling mo parang yung tipo na wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo kasi andyan siya. Yeah. Kasi in love ka sa crush mo. Or talagang malakas lang yung dating ng crush mo. Kaya parang lumilipad yung pakiramdam mo. No? Wow. Okay. Oh my God. Somebody here, pag andyan ka sa tabi niya, obsessed to make love with you. Oh my God. Kulang na lang rapean ka. May gusto ditong i-rape ka, kapatid. Yeah. Someone wants to taste you. Gusto ka niyang tikman.
See? Indulging in the impossible pleasure. Yeah. You are dealing with a person na, ano ba yan, parang manyakis. Para sa akin ha, yung tipo na siguro this could be your partner, your spouse, okay? Yeah, someone here is like constantly thinking na pag magkasama kayo, this person wants to taste you. Gusto kanyang tikman. Parang dito man nanggigigil na gustong-gusto kanyang tikman. Na kahit nakakatapos lang kahapon, kahit na araw-arawin ka, ganito ka-obsess ang person mo pag magkasama kayo. Wow. Oh my God. Okay. So again, this is number 28. This could be your age or something related to 28. Number 11, you could be dealing with your soulmate. Yung iba sa inyo dito. Creative intimacy. Yeah. Meron dito sa inyo na pag magkasama kayo, okay sa inyong dalawa to try something else. Yung parehas nyo gusto yung ginagawa ninyo. Sabihin natin, nag-make love kayo. Last week or last month, na-try na natin to sa ibang, it could be sa lugar. Parehas kayong na person mo na adventurous. Para maiba naman. So, you guys are good at communicating when it comes to making love, you know. Intimacy. Napaka-intimate din yung pareho ng person mo. Okay? Yeah, parehas kayo nagkakaintindihan kung anong gusto ninyo. Yeah. Okay. Yung iba naman sa inyo dito, nakausap mo lang siya, nagkatagpo lang kayo, wala na. Parang stranded na yung isipan mo sa person mo. Kahit na pagtatawanan ka na lang, okay lang. Parang, we say, magkasama kayo ng mga katrabaho mo, kapamilya mo sa isang lugar, tapos andyan yung crush mo, parang wala ka nang, parang pakiramdam na hindi mo na sila kasama. Kasi na-stuck ka na sa person na ito. Na-amaze ka na sa taong ito. Yeah. Ang bilis mong ma-distract when it comes to your person. This is like a crush, a coworker, boss, or something na high status could be, na parang sa kanila, hindi naman magiging kayo, imposible magiging kayo. Parang ganun, may imposible. Yeah. Kasi mas mayaman siya sa'yo. Mas gwapo, maganda siya sa'yo. Or mas gwapo, maganda siya. Parang hindi kayo match. Hindi ka naman kagandahan, hindi ka naman kagapuhan. Ito naman napaka, high standard, high class. Meron naman itong bakla yun, tumboy yun. Parang there's like a gender differences. And for you, you don't care. Basta sa'yo, attracted siya sa'yo. Gustong-gusto mo siya. And the same thing, itong tao naman, your person is willing to communicate with you. Enjoy. Nag-i-enjoy siya na kahit na mag-uusap lang kayo. Meron naman dito na right after making love, intimacy, all day na kayo nag-uusap. Parang wala nang bukas yung communication ninyo. You enjoyed, both of you enjoyed exchanging communications. Yung mga kwentuhan, yeah, makwento kayo, sinishare nyo yung mga private life ninyo, it's okay. Even the person that you are into, nag-i-enjoy ka sa kanya. You enjoyed this person's company with you. Yeah. Okay. Yung iba naman sa inyo dito, yeah. Yung iba naman sa inyo dito, you enjoy, ano ba yan? Medyo naked. Hindi siya medyo ha, talagang naked siya. Anyway, yung iba naman sa inyo dito, you love or you enjoyed being single. Okay? Alam mo na hinahabol-habol ka. Hindi lang isang tao. Meron ditong ano lang, parang it's okay for you na it's just you alone.
You might be dealing with a third party. Kaya meron itong alone. Kasi you are into the person who is already committed. So kaya, parang hinihintay mo na lang siya kung kailan yung oras niya para sa'yo. That's the energy that I'm getting. Sexy ka, maganda. Ikaw yung third party. Meron kasi ito, ikaw yung third party. So hinihintay mo yung person mo na after sa next relationship o sa kabilang karelasyon niya, magagawi siya sa'yo o pupunta siya sa'yo. Pupuntahan ka niya. Because you know this person's attracted to you. Your person's into you. This person wants to see you naked. Gusto niya makita kang nakahubot-hubad. Kahit nakahubot-hubad ka lang, kahit sa picture, siguro nag-send ka ng picture sa kanya na nakapag-hubot-hubad. Kasi meron itong long distance. Kahit na hindi kayo magkasama, feeling ng person mo, magkasama kayong pareho. Feeling ng person mo na whenever he sees or they see your picture, naked, half naked, or just wearing sexy outfit, or you look good in the picture, hindi niya nararamdaman niya ang layo-layo mo naman. Nararamdaman niya na andyan ka lang, nasa harapan niya, na ganyan yung pangangatawan mo, na ganyan yung looks mo, yung outfit mo. Yeah. And then, meron kasi dito na kahit sa picture lang, your person can't wait to see you, can't wait to touch you in person, sa personal. Okay? So we have here number 3, the feeling of an awakened heart. Meron itong gising na gising ka na. Kasi meron dito na kahit na you are dealing with a third party situation, you know what you want. You love this person, mahal na mahal mo siya, kahit na ikaw yung third party, kahit na may third party, alam mo itong sitwasyon na ito. Meron kasi ditong go-getter eh. Hindi ka susuko. Alam mo na sa'yo pa rin ang bagsak niya sa'yo. That's the energy that I'm getting. Okay? Yeah. You are the person that malakas yung appeal. Sa pangangatawan, sa looks. Yung feeling na people around you, napapatingin sila sa'yo. And you know it. Malakas yung appeal mo. Yeah. Okay. What else, Spirit Guide Angels? Ano ang magiging reaction ng person nila pag nakikita sila? So again, alam nyo na kung anong gagawin ng person ninyo pag magkasama kayo. Okay? So this time, ano ang gagawin ng person ninyo pag makita kayo? Sa personal. Spirit Guide Angels, ano ang gagawin ng person nila? Okay. Oh my God. We have here King of Swords. Ang gusto ng person mo is punishment. Gusto niyang bigyan ka ng leksyon. I don't know what you do. I don't know what you did before. This person wants to punish you. This person, gusto niyang malaman ang katotohanan. Meron itong gusto, I think someone behind closed door, parang may nangingialam. Parang meron itong nang brainwash sa person ninyo. Okay? Meron kasi ditong yung person, kaya kasi nagkakaroon ng lakas ng loob yung person mo na alamin ang katotohanan is because there's another person behind the door. Yung parang may nagsusulsul sa kanya. Nagkakaroon siya ng idea. And that's why this person wants, kasi merong tumutulong sa kanya, no?
Could be the mother, lola, kapatid, or friend, whatever it is, family members. If your person sees you, pag nakita ka niya sa personal, your person wants the truth. Kung hindi to makakaresulit sa lahat ha, whatever you did wrong, ikaw lang ito nakakaalam, maybe this is the right time to confess, kapatid. Because your person wants to know the truth. Kung ano yung mga tinatago mo, both of you deserve the truth. Okay? Your person wants to punish you, whatever it is. Yeah. Hindi ka naman yan sasaktan. Gusto lang niya yung katotohanan. Ano ba talaga? So, if it's for you na kung ano yung tinatago mo, kung ano yung nagawa mo, it's time to apology. Kung mahal mo itong taong ito, yung person mo, tell the truth. Speak the truth. Yeah. Stay honest and loyal. Kasi yung person mo, your person's still into you naman. Mahal na mahal ka naman niya. This could be your partner na siguro married na kayo. Kasi meron ditong may nakakaalam na family members. No? And your person wants to, ang gusto ng person mo, meron kasi dito na when it comes to marriage or relationship, ayaw niyang ipapakita yung nararamdaman niya sa'yo. Lalong-lalo na sa mga magulang, yung pagiging intimate niya sa'yo. Pero pag kayo lang dalawa, napaka-intimate naman niya, napakalambing naman niya. Pero sa public, hindi siya showy. Okay? And you might be dealing with a person na silosa. Meron dito sa inyo na may nag-cheat. And your person is so mad. Galit na galit siya nang malaman niya. Kaya nga gusto niyang malaman ang katotohanan. Whatever it is, hindi ito makakaresunit sa lahat. Huwag lang tayong bitter, mga kapatid. Dahil hindi ito sa isang person lang or sa inyong lahat. You know what I mean? Kaya nakakaalam ko ikaw itong nag-cheat dito sa reading na ito. And your person was so upset. Galit na galit siya nang malaman niya. And, that's why yung iba sa inyo dito, gusto ng person mo ang katotohanan. Malaman ang katotohanan. Your person wants to confess. I mean, this could be your person na nag-cheat or ikaw ito nag-cheat. Kasi nakukuha ko yung vice versa. May iba ditong you could be dealing with a person na nag-cheat sa'yo or a person na, kung ikaw to, nag-cheat sa person mo na gustong malaman ang katotohanan ng person mo. Okay? So, kayo lang po, kunin nyo lang kung saan ka nakakarasanit dito sa reading na ito. Okay. Meron naman ditong gustong suyuin ka. Pag magkita kayo, gusto niyang suyuin ka. Siguro, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan yung iba sa inyo dito. This is like a infinite relationship. Matagal na siguro kayo nagkaroon ng meron kasi ditong on and off relationship dito. Siguro lagi kang sinusuyo ng taong ito. Lalong-lalo na pagka nagkita kayong dalawa, gusto kanyang suyuin ulit. Lalong-lalo na gustong-gusto niyang magkaroon ng intimasyon sa iyo. Or intimacy. No? Kasi meron dito na hindi agad bibigay. Hindi agad basta-basta bibigay. So, this person is trying their best na maging malambing sa'yo, sweetness overload, suyo dito, suyo doon, para lang bibigay ka, at ikaw naman itong, you want assurance. No? Tama lang din naman yan. Na you don't just give up everything just because this person is so sweet and kind. You want assurance. So that's okay. No? Alright. What else, Spirit Guide Angels? Tell us more. Ano ang magiging reaction ng person nila
pag nagkita sila. Okay, communication. This person wants to communicate with you from their heart. Ano ba yan? From their heart. I'm getting the message here is maybe you're dealing with a person na mahilig magsuot ng sombrero. Okay. And I'm also getting like, this person, pag nagkita kayo, this person wants to give you finances or willing siyang tulungan ka financially. Siguro ito yung tao na tumutulong sa'yo or napaka-generous. No? Hold on. Yeah. Mapagbigay, mabait. Pag itong taong ito ay tumutulong, it comes from their heart. So pag nagkita kayo, binibigyan kayo ng tulong or gift. Yeah. Mahilig siyang mag-offer. Hindi lang sa hilig, ano. It's just like, this person is very generous from their heart. Yeah. Matulungin lang talaga siya. Kaya siguro talaga na pinagpapanta siya mo itong taong ito. Kaya talaga siguro na lalo mo siya nagugustuhan, napapamahal, or na-in-love ka sa taong ito dahil sa pagiging mabuting tao nito, pagiging mabait, generous, kindness, maalalahanin. Lalo na kung ikaw ay na-hospital or not feeling well, or someone from your family members, itong taong ito ay nag-o-offer talaga ng tulong sa'yo. Yeah. Pero itong, pag nagkikita kayo or magkasama kayo pareho, or pag nakita ka niya, this person is like, willing siya makipag-communication sa'yo, or makwento. Hindi siya naubusan ng kwento. Yeah. Kaya nga dito, di ba, pag nagkita kayo, it's okay na magdamagan na kayo magkwentuhan. Because you two are very comfortable to each other. Napaka-komportable niyo pareho. Yeah. Good communications once na magkita kayo pareho. No? What else? Ano naman ang magiging reaksyon ng mga kapatid natin pag nakita nila yung person nila? Para malaman nila natin yun, no? Okay. King of Pentacles. Masaya. Napapangiti kayo. Natural. Feeling mo na ikaw na yung rena, ikaw na yung hari. Napakaswerte mo na pag makita mo na siya. Wow. O pag nagkita kayo, ito ang maging reaction mo. You feeling like you against the world but you don't care. You don't give a shit. I'm sorry. Kasi feeling mo na wala na, it gives you, it lift up your heart pag makita kayo or pag makita mo yung person mo or pag magkasama kayo. Siya nagbibigay ng tuwa sa'yo. Siya nagbibigay ng suporta sa'yo. It's because of your person. Yung feeling na ikaw na yung, you reach the top. You reach your goal. It's because of this person. Siya ang naging rason kung saan ka man naroon. That's the energy that I'm getting. Yung abundance, tulong, ang laking tulong binigay niya sa'yo, hindi lang sa tulong financial, lahat. Your person change you. Napabago ka niya. May mga ups and down man, but then again, iba-iba yung mga personality natin. Iba-iba yung mga pinagdaanan natin. But then again, mahal ninyo ang isa't isa. I'm hearing like, may chance pa. Yeah, may chance pa, mga kapatid. Lalo if there's a distance. Yeah. Maybe it's time to apology kung nagkaroon ka man ng mga pagkakamali sa person mo. Suyuin mo siya ulit. Kahit nasabihin natin hindi pa siya ready, at least you open your heart again once more for a new beginning para sa inyo. Sabihin natin na ex mo na siya or hindi na mangyari ito kasi may third party. At least, kung magkaroon man ng communication ulit, nawawala. I mean, meron kasi ditong healing.
This is the right time. Pag magkita kayo pareho, this is the right time na to release all that anger, yung mga toxic emotions, yung mga feeling na hindi maganda na galit na galit ka, or both of you feel that pain. Once na magkita kayo, kasi meron itong matagal na, once na magkita kayo, parang wala lang nang mangyayari, no? There's like a forgiveness. May forgiveness dito. It's time to heal. Communication. Oras na para magtulungan na lang kayo pareho. Kung hindi man sa magkaroon pa ng connection ulit, at least magtulungan na lang kayo pareho. Kung ex-husband, wife, may mga anak kayo, magtulungan na lang kayo para sa mga bata. Tanggalin na lang yung mga hates. Hindi man agad-agad, pero it's time to heal. Hindi naman forever na maging ganyan. Kasi kung forever ganyan ka, wala ding magandang pagbabago sa'yo, kapatid. Let go and let God. No? Okay. Yeah. Love yourself. Enjoy being loved. Enjoy being in love. Ace of Wands. Kasi pagka natanggal na yung mga heartaches, pain, betrayal, focus ka sa sarili mo, kahit crush mo na lang siya, focus ka na lang sa sarili mo. Enjoy being loved. Kasi pagka naging focus ka sa sarili mo, mas nagiging naguglow ka. Naguglow yung looks mo, yung personality mo, mas nagiging masaya ka pa. You turn into like a beautiful being. And that's what people notice you. Napapansin ng mga taong ito o ng mga tao sa paligid mo, anong meron kay ganito ganyan? But parang may nagbabago sa kanya. Sa looks, sa personality, mas nagiging masaya pa siya. Mas nagiging mayaman pa siya. Yumayaman pa siya. Kailangan tanggalin yung pagiging bitter. Bitter na sa puso mo. Kasi meron itong umalis ka na sa buhay ng person na ito. It's because of this painful. Whatever reason, meron naman itong long distance, umalis ka sa bahay, sa pamilya mo, dahil ikaw itong nagtatrabaho. But then again, let the God enter into your life to remove all that pain, worries. Yeah, yung mga betrayal. Kasi meron itong hindi pa nakapag-move on. Huwag mo nang isipin yung mga tao sa paligid mo na ginajudge ka niya or when it comes to this relationship. Focus ka na sa sarili mo. Ang importante, wala ka na magsinasaktang tao. If you did hurt somebody else, then it's time. It's time to communicate with the person to say sorry, to apology. Yet that it's time to heal, no? Because you too deserved it. Yeah. Hindi oras para pataasin yung pride. Kasi kung ganyan ka palagi, forever mo yan dala-dala, kapatid. Walang changes na mangyari sa'yo. Okay? So, Spirit Angels, ano ang gustong sabihin ng person nila sa ating mga viewers? Final message natin. Okay. We have here, I bury myself in work to forget you. See? Someone is focusing on working, focus sa trabaho, busy-busyhan ng peg, just trying to forget you. I love you because this person still love you. Whatever happened, time heals, time flies. Maybe this is the right time na mag-heal. Pag parehas na kayo naghihilom na yung sugat, then it's time to reconcile, communicate, reunion, no? You speak to me through music. Okay, so somebody here, your person, whenever your person hears, pagka nakakarinig siya ng mga music, o sa radyo, sa TV, nakukuha niya yung mensahe. Parang kinakausap siya. Or nakaka-relate siya sa music. Yeah, naalala ka niya. This person remembers you through the music. I feel you even though we are apart. Yeah. So kahit na may breakup situation dito or long distance, again,
nararamdaman pa rin niya na andyan ka. Na hindi naman kayo nagkalayo. Kaya kahit nasa picture lang, nakikita ka niya sa picture, or na-imagine ka niya, kahit na mag-isa lang siya or magkalayo kayo, nararamdaman pa rin niya na magkalapit lang kayo pareho. Na andyan ka lang sa tabi niya. Or andyan ka lang sa labas, parang ganun. Hindi kayo magkalayo. Yeah. Parang wala namang, dito, distance sa inyo. Yun ang feeling ng person mo. Kasi anytime, makikita ka pa rin niya. Yeah. This person care for you, in love sa you, love you. Meron kasi itong parehas kayong may gusto sa isa't isa. At meron naman itong yung person is trying to forget you, move on, because there might be like a hindi pagkakaintindihan or breakup situation or third party. Yeah. Alright, final message from your angel guides. Final message, please, Spirit Guide Angels, for all my viewers when it comes to their love life. Okay. This could be the one. Oh my God. So again, you are dealing with your soulmate. You already met the romantic partner you seek. So if you are still looking for another person, siguro meron ditong nakailang boyfriend, girlfriend na ako. Wala pa rin makakatapat sa taong ito, sa person ko. Meaning, that's your soulmate that you are looking for. Why bother looking somewhere else? Andiyan na siya sa harapan mo. Kasi minsan, may distractions eh. So, depende rin sa tao. No? Distractions sa mga tao sa paligid, mga sulsol, or another person. Kaya napapatingin yung person mo sa iba. No? Or this could be you. But again, open your heart, mga kapatid. Listen to your heart. Because your heart knows who is the perfect one for you. You don't want to miss this person. You don't want to miss the right person for you, your soulmate. Huwag mong kasi meron itong naging tanga. Sorry ha. Dahil na-distract ka sa ibang tao. Mas pinakinggan mo yung sinasabi ng iba kaysa sa nararamdaman ng puso mo, sa sinasabi ng puso mo. Pakiramdaman yung puso mo, pakinggan mo yung puso mo, hindi yung sinasabi ng iba. Because you don't want to miss that person. Okay? So hanggang dito na mga kapatid. Sana ay naka-resonate kayo sa reading na ito. And sana nag-enjoy kayo sa reading na ito. I love you guys. And I hope to see you guys in my next reading. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo dito sa aking Inify Tarot reading videos. Na-appreciate ko po kayong lahat dito. I love you guys. Bye!